Si Kyrie habang off-season at nagpapagaling naka-live sa Twitch. Sinabi kasi ni Sham noong nakaraan na ang possible return date ni Kyrie ay January or February 2026. Pero agad kasing nag-reply doon si Kyrie. Pero agad sinabi ni Kyrie na hindi siya nagmamadali, na gusto niya 150% na healthy siya for next season. So pwedeng lumagpas after All-Star makabalik si Kyrie nun. Kasabay kasi rin nun, official nang pumirma si Kyrie ng 3 taong kontrata sa Dallas. Based kasi sa PR team ng Dallas, hindi dinisclose sa media kung anong nakalagay sa kontrata ni Kyrie. Dahil hindi naman siya makakalaro talaga ng halos 1 taon. Meron kasing nilalagay minsan sa mga player na trade clause or contract clause pala. Katulad ng ginagawa kina Zion at Joel Embiid. Based kay Kyrie, sinigurado niyang babalik siya sa Dallas for next season. Hindi nga lang niya masabi kung kailan. Ito kasi yung sakit ng Dallas laging nagmamadali. Kaya yun si AD nadali. Hindi lang kasi physical ang nire-rehab kay Kyrie, pati na rin mental aspect bago siya makabalik sa Mavericks. Sa ngayon, kumpleto na rin ang Dallas na meron silang 15 players kasama na si Kyrie. Kung healthy man yung Dallas for next season, may laban in papers. Kaso ang problema nga nila, injury ng player. Halos maubos last season. Nagpababa din ng kontrata si Kyrie ngayon dahil sa first year niya nagkaroon siya ng pay cut na at least $4 to $6 million. Dahil ngayon, para hindi mamroblema ang Dallas sa pagkuha ng temporary replacement niya, meron din siyang player option sa 3 taon. Mas flexible contract ang meron kay Kyrie ngayon kumpara nung nakaraan. Nung last contract kasi ni Kyrie sa Dallas, merong clause doon na kapag tinrade si Kyrie, makakakuha siya ng 15% payout. Trade kicker ang tawag doon, katulad din ng kay Anthony Davis na winave niya papuntang Dallas. Nilagay ng Dallas ang clause or trade kicker kay Kyrie nung nakaraang contract niya sa ibang rason. Sa Nets meron din siyang ganon kaso winave din ni Kyrie papuntang Dallas pero ibinalik pa rin ng Mavericks yun. Ang nirason kasi noon ng Dallas kaya nilagyan nila ng trade kicker yung kontrata dati ni Kyrie ay para kapag hindi nagkasundo yung dalawa kasama si Luka, mamotivate si Kyrie na umalis or magpa-trade dahil nga makakakuha si Kyrie ng extra $14 million sa nakaraang contract niya. Yun din ay para hindi mahirapan ang Dallas kay Kyrie kung sakaling magkaroon ng issue. Nilagay yun ni Mark Cuban. Ngayon, iba ang sitwasyon kay Kyrie. Siya ang naiwan sa Mavericks. Papalitan niya bilang franchise player si Dwight Powell. Pwede naman kasi talagang i-waive ni Kyrie yung trade kicker kung sakaling magpa-trade siya. Sinabi rin naman ng PR team ng Dallas, hindi nila dinidisclose ang contract ng player. Ibig sabihin nun, may bagong contract clause sa kay Kyrie. Nagbakals pa ako dun Standard naman kasing hindi talaga sinasabi yung contract ng player. Pero dahil kina Sham at Woj, lumahalabas yun. Pero base din sa pag-exit ni Kyrie sa Cavaliers, Boston at Brooklyn, naglalagay di umano ng secret clause sa kontrata niya. Dahil nga nagkakaroon ng gulo kapag pumunta si Kyrie sa ibang teams. Parang sa Dallas lang siya naging okay. Pero based doon sa mga report, meron ding nilagay na clause sa kontrata ni Kyrie. May pa-secret pang nalalaman yung PRT, pakakalabas din naman yun dahil kina Sham. Dahil nga sila yung naglalabas sa mga report na hindi naman officially nilalabas ng mismong team. Yung kasama naman ni Kyrie sa Dallas, naunahan ang Nike at Adidas sa number 1 overall pick na si Cooper Flagg dahil official na siya nag-sign sa New Balance. Nung college sa Duke, pumirma kasi ng nil contract sa New Balance si Cooper Flagg kesa Nike na official sponsor ng Duke. Dalawa ang biggest star sa New Balance, si Shohei Ohtani at si Kawhi Leonard. Ang reason kasi ni Cooper Flagg kaya gusto niya ng New Balance dahil sa hometown niya na malapit yung isa sa mga factory. Sila din kasi yung unang nag-offer kay Cooper Flagg bago siya sumikat. At least meron pa pala ngayong loyal. Based naman kay Gilbert Arenas, hindi talaga ipupurso ng Nike or Adidas si Cooper Flagg dahil consider siyang big man. Mahirap di umanong i-market. Siya pa yung potential next star ng NBA at ina-align mismo ni Commissioner. Yung Nike dati, naisahan sila nung tumaas dati ang value ng Under Armour dahil kay Steph. Dahil nga isa pa rin siyang point guard. Isa pa, hindi rin mabigyan ng signature shoes si Anthony Davis dati dahil nga isa siyang big man at kahit yung ibang mga big man na under ng Nike, hindi rin naman nabibigyan ng signature shoes. Katulad ni Nikola Jokic na lumipat na ng ibang brand.
Pero si Zion, pinurso talaga nun ng Jordan brand, under pa rin naman sa Nike. Kung hindi talaga pinurso or hindi hinabol ng Nike or Adidas itong si Cooper Flag, malamang iisa lang ang ibig sabihin nun, hindi siya ganong ka-marketable na player or mahirap siyang ibentang player.